Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat na nakikinig na online preaching. Una-una po ay magpapasalamat ako sa Lord kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos sa aking buhay. Ay nagpapasalamat ako sa Kanya. Kahapon, yung napapanood ko yung nangyayari doon sa Bisaya, yung mga lindol. Habang pinapanood mo yung nangyayari doon sa Bisaya, nahihilabot ako. Dahil ang gusto ng Panginoon talaga, habang pinapanood ko yung ang revelation ng God, nilalagay niya sa mind ko habang pinapanood ko, mataas ang balibo ko. Ang pinapaano doon ng Panginoon sa lahat ay magbalik loob sa Diyos. At wala nang kumikilala sa Panginoon, kaya tinatapik ng Panginoon ang buong mundo para manumbalik sa Kanya. Tapos sabi ko, grabe, yung anointing ng Holy Spirit. Sabi niya, may second sabi niya, tawag ito yung parang ulit na maglilindol, matawag po doon. Yung atake ng lindol na naman. Yung nireveal niya kahapon sa akin. Is ngayon yun yung magaganap. Aftershock pala. Aftershock na nire-remind ng Panginoon habang pinapanood ko yung video na yun na nangyari. Yung lindol sa Mindanao at sa Davao at sa iba pang lugar. Doon pinaano ng Lord na talagang may aftershock pa siya. May aftershock pa yung lindol. Ito nga ngayon yung aftershock. Kaninang bandang alis. Maga po ata yun o tanghali, hindi ko po alam. Basta may aftershock po ulit. Kaya wala po tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon. At tayo'y tumalikod na sa kasalanan. Yun ang pinapaaralan ng Panginoon sa atin. I-repent natin mga kasalanan. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Alam niya lahat ng ating mga ginagawa. Kasi ang dito, sabi sa Bible, pasama ng pasama. Kaya lahat ay magbalik loob sa Diyos. At tayo na idadako ngayon, sara ko lang po yung bintana kasi po maingay. Igat lang po Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Pasensya na po kasi sinara ko po yung bintana. Ang topic po natin sa araw na ito ay, ang title po ay, hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay ang Panginoon at ang kasalanan. Yan po yung ating topic sa araw na ito. Sabi niya sa number 1, maging tapat ka sa Panginoon. Sabi dito sa Kawikaan chapter 19 verse 9. Proverbs chapter 19 verse 9. Ang hindi tapat na saksi ay paparusahan, at ang sinumang nagsisinungaling ay mapapahamak. Pero bago po yan, tayo muna po yung manalangin para gabayan tayo ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Kaya sa araw nito, Father God, na ikaw ang may taas sa aming buhay, Panginoon, na ikaw ang mapakilala ng lahat ng tao dito sa mundo nito. Dahil ikaw nga, O Diyos, na may likha ng lahat ng bagay dito sa mundo nito. Na ikaw ang dapat hanapin ng mga anak mo, Panginoon. Kaya sa araw nito, Father God, patawarin mo po kami, Lord, sa mga nagagawa namin kasalanan, hindi man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa ni Jesus' name. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binigay mong kalakasan, sa blessing. Salamat, Lord God, sa buhay na walang hanggan na pinapayra mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. At patuloy ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang kumilos sa kalagitnaan. In Jesus' name. At sa bawat makikinig na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, napahalaga yung relasyon namin sa iyo, Panginoon, at isuko ang aming mga nagagawang kasalanan sa iyong harapan, Panginoon. Kaya Father God, sabi mo nga sa iyong salita sa
sa John 1:9 na kung ipapahayag ng aming kung i-confess namin ang aming mga kasalanan, ay kami yung papatawarin at lilinisin, hugasan mo po ng banal na dugo. Kaya Father God, sa bawat nakakinig ng iyong salita, na ito'y tumimo sa puso nilang mensahe ng Panginoon. At itago mo ako sa likuran at langsan mo aking labi sa paghayag ng iyong salita. Naba mo po ako, Father God, ang knowledge at wisdom, God, sa mga nakikinig, na maunawa nila ang mensahe ng Panginoon sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, God, Holy Spirit, inanya ka po namin sa kalagitnaan. Ikaw po ang anumang revelation mo sa kanila, ikaw po ang mangungusap sa kanila, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo nga nadako ngayon sa ating pag-aaralan. Number 1. Ang title po, ulitin ko lang po. Ang topic natin ay hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay ang Panginoon at ang kasalanan. Yan po yung topic natin. Number 1, maging tapat ka sa Panginoon. Kawikaan chapter 19 verse 9. Ang hindi tapat na saksi ay paparusahan, at ang sinumang nagsisinungaling ay mapapahamak. Amen. Kapag nagsaksi ka ng hindi walang pawang katotohanan, ay mapapahamak. Huwag ka magbibitiw ng saksi ka sa mga yung magsasabi ka ng kasinungalingan, ay mapapahamak. Amen po ba? Kaya kapag sasaksi ka, yung katotohanan. Amen po ba? Sabi dito, ang hindi tapat na saksi ay paparusahan, at ang sinumang nagsisinungaling ay mapapahamak. Kaya nga kapag, di ba po pagka for example po, kapag yung kumari, ba tawag doon, pag sa sa judge, tapos ikaw yung witness po ba tawag doon, witness, tapos ikaw yung saksi, yung katotohanan lang yung sasabihin mo, hindi sasabihin sa'yo is mali yung ginagawa mo, yung mali na, tapos yung mali na gagawin mong tama. Hindi po. Si God, nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa. Kaya kapag sasaksi ka, is pawang katotohanan. Kung sasaksi ka ng kasinungalingan, mapapahamak. Yun po sinasabi dito ng ating Panginoon. Sabi dito, ang hindi tapat na saksi ay paparusahan, at ang sinumang nagsisinungaling ay mapapahamak. Yung mali, gagawin mong tama. Hindi po ganun. Kung ano yung nasaksihan mong katotohanan, is yun lang. Pero yung dadagdagan mo kahit hindi naman totoo is binaligtad mo, is pawang kasinungalingan sa mata ng Panginoon. Nakikita niya ang ating mga ginagawa, ang ating kinikilos, nakikita ng ating Panginoon. Pawang katotohanan at hindi nagsisinungaling. Ganun din sa atin sa Panginoon. Kapag sinabi mong maglilingkod ka, Lord, maglilingkod ako. Sinabi mo sa Panginoon, saksi yung Panginoon. Sinabi mo, tapos bigla kang hihinto. Lord, bigla ka na lang mawawala sa Panginoon. Binilis ka ng Panginoon, tapos bigla kang mawawala. Sabi mo, Lord, maglilingkod ako. Lord, hindi na ako gagawa ng kasalanan. Pero lagi sa atin pinapaalala ng Panginoon na tayo'y maging tapat sa ating Panginoon. At huwag tayong magbibitiw ng salita sa ating Panginoon kung hindi naman natin tutuparin ang lahat ng bagay. Amen po ba? Kailangan tuparin natin ang lahat ng bagay na ating mga ginagawa. Pag nangako ka sa Panginoon, sabi nga, mabuti pang nangako ka sa tao, huwag sa Diyos. Kapag nangako ka sa Diyos, pag ang Panginoon ay nagtapik din, grabe talagang luluha ka. Tatapikin ka ng Panginoon. Kapag nangako ka sa Panginoon, tuparin mo. Pag hindi ka nangako sa Panginoon, huwag mo sabihin sa Panginoon. Mabuti pa nangako ka sa tao, huwag lang sa Diyos. Amen po ba? Next po, number 2. Hindi pwede na mahal mo ang Diyos at mahal mo rin ang kasalanan. Amen. Hindi pwede. Sabi dito,
malalaman po natin yan dito sa malalaman po natin yan dito sa 2 Corinto chapter 6 verse 14. Hindi maaari magkaisa ang kabutihan at ang masama, gaya ng liwanag at ang dilim. Hindi rin sila maaari magsama. Amen po ba? Hindi ka pwedeng maglingkod sa demonyo at sa Diyos. Hindi pwede. Sa Diyos lang. Hindi rin pwede pagsamahin ang puti at ang dikolor. Kasi kapag ang dikolor at puti pinagsama mo, mahawa. Amen po ba? Kaya ulitin ko lang po 2 Corinto chapter 6 verse 14. Hindi maaari magkaisa ang kabutihan at ang masama, gaya ng liwanag at ang dilim. Rin. Hindi rin sila maaaring magsama. Amen. Hindi po maaaring magsama ang mabuti at ang masama. Hinihiwalay ng Diyos ang masama at ang mabuti. Ang masama ay sa impyerno. Ang mabuti ay sa kalangitan. Hindi pwede pagsamahin ang mabuti at masama. Amen po ba? Kaya dito pinapalang hindi pwede magsama ang dilim at liwanag. Amen po ba? Sa dilim lang yan. Sa liwanag. Kapag nasa liwanag tayo, Panginoon, sa liwanag lang yan. Dapat walang darkness. Nasa Panginoon tayo. Kung nasa Panginoon tayo, Panginoon. Kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, kapahamakan. Hindi pwede magsama ang makasalanan at mabuti. Amen po ba? Hindi mo pwedeng ipaglingkuran yung diablo at ang Panginoon. Ang Diyos lang dapat natin paglingkuran, hindi ang demonyo. Amen po ba? Kaya hindi pwede pagsamahin mo ang kasalanan at ang mabuti. Parang sa damit ngayon, kanina sinabi ko, hindi mo pwede pagsamahin ang dikolor at ang puti. Ito'y mahawa. Kapag kasama mo ang mabuti, mapapabuti ka. Pero kung masama ang makakasama mo, mapapahamak ka. Amen po ba? Kaya dito pinapalaran dito natin, Panginoon, na hindi pwede na hindi mo pwede na mahal mo ang Diyos at mahal mo rin ang kasalanan. Hindi pwede yun. Ayaw ng Panginoon na mumuhi tayo sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na nasa kasalanan tayo. Hindi mo pwede paglikuran ang Diyos at nakakagawa ka ng kasalanan. Amen ba? Kaya sinasabi dito, hindi mo pwede na mahalin mo ang Diyos at mahal mo rin ang kasalanan. Hindi pwedeng magsama po yun. Napaka-importante yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi ang kasalanan, kapag nagpapatuloy ka, lalo kang nasasadlak sa kasalanan at napapalayo sa Diyos. Kapag napalayo ka na sa Diyos, hindi ka na nakakapagpanalangin, hindi ka na nakakapagbasa ng Bible, unti-unti ka na lumalayo sa Diyos. Mahirap, kapatid, pag unti-unti ka nang lumalayo sa Diyos. Mabuti pang hindi mo nakilala ang Panginoon kaysa nakilala mo siya, na iiwan mo. Yan ang mga sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Kaya hindi pwede magsama ang liwanag at ang dilim. Hindi rin sila maaaring magsama. Amen po ba? Para po, for example po, yung prutas, yung bagong fresh na prutas at ang prutas na nabulok, di ba po hindi pwedeng pagsamahin? Bakit po? Pag pinagsama mo yan, lahat yan mabubulok. Gusto niyo po ba yung ating kasalanan ay palaging mong niyayakap?
Kasi pag palagi mo niyakap, palagi kang gumagawa ng kasalanan, yung kasalanan mo, aanihin mo ng pagkabulok. Yan ang sinasabi niya sa mga salita ng Panginoon sa Bible. Aani ng pagkabulok. Dapat hindi tayo aani ng pagkabulok. The more tayo lumapit sa Panginoon, the more natin kilalanin ang ating Panginoon. Alam po ba? Kaya kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, i-repent na natin sa Panginoon. Ito yung time na dapat natin i-repent ng ating mga kasalanan. Paulit-ulit ka nagkasala, si God, lagi kang inabot kasi anak ka niya eh. Kahit anong nagawa mo kasalanan sa mata ng Panginoon, mahal ka pa rin kapatid ng ating Panginoon. Ang nais naman ng Panginoon, magbalik loob ka sa Kanya. Hindi niya tinitignan ko ano yung karumihan mo. Basta lumapit ka sa Panginoon, magbalik loob. Ganun Kanya kamahal. Pilit kang kinukuha, inaakay, dinadala sa presensya ng Panginoon. Kasi ganun Kanya kamahal. Kaya kapatid, mahal ka ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon na magkaroon ka sa Kanya ng relasyon. Tunay na relasyon sa Kanya. Dumadaan ka man sa pagsubok, wala kang ibang kakapitan kundi ang Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa atin tayo magbalik loob sa Kanya. Kaya niyayanig niya ang mundo. Hinihipo niya ang bawat bansa. Tinatapik niya ang bawat bansa para magbalik loob tayong lahat sa Kanya. Kasi ang mundo dito ay pasama ng pasama. Habang pinapanood ko ngayon, in-stroll ko yung sarili, yung mga nangyayari, yung mga lindol, nilalagay ng Lord sa mind ko, hindi nila ako kinikilala. Kaya nangingilabot ako habang pinapanood ko yun. May aftershock pa. Ngayon yun, yung sinabi niya hapon, ngayon magaganap, hindi ko alam, yung pala nagkaroon ng lindol muli pala dun sa lugar na yun. Amen po ba? Tayo tinatapik na ating Panginoon. Next po. Number 3, hindi mo pwedeng pagsabahin ang Panginoon at ang Diablo sa buhay mo. Dito matatagpuan niya sa 2 Corinto chapter 6 verse 5. At kung paano hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, ganon din naman ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Amen. Pag wala kang pananampalataya, wala kang pagkakilala sa Diyos, mas tinatahak mo yung makamundo, is gawa na ng kaawayan. Yung demonyo kumikilos sa buhay mo. Kaya dito pinapaalahanan tayo ng ating Panginoon na ilaan natin yung buhay natin sa Diyos. Ilaan natin ang oras sa ating Panginoon. Kasi ang diablo gagawa siya ng paraan para sirain ka, i-destroy ka. Amen po ba? Diba sabi sa John 10:10, dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, manira. Pero naparito ang Panginoon, ang tupa upang magkaroon ng kasiya-siya ka sa ating Panginoon. Kalugod-lugod. Ayun, sabi dito, itin ko lang po, hindi ko masyado kabusado yung John 10:10. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, manira. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Napili tayong niyayakap ng ating Panginoon sa ating buhay. Na isang Panginoon sa atin, tayo magbalik loob sa Kanya. Sabi niya sa John 10:10 na dumating na magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ang tupa upang ang tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ano ba yun? Tayo yun, yung sinasabi ng Panginoon. Yung dumating ang magnanakaw, yung diablo na pumapasok sa katawan ng tao na walang relasyon sa Diyos para sirain yung buhay ng tao. Pero naparito si Jesus Christ para tayo
magkaroon ng kaligtasan sa sanlibutan na ito. Kaya kapatid, ibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Ilaan mo ang oras mo sa Diyos. Huwag mong paglingkuran ang dyablo. Kasi pag pinaglingkuran mo ang kasalanan, anak ka ng dyablo. Dapat paglingkuran mo yung tunay na Diyos na naglikha sa'yo. Amen po ba? Kapag nasasadla ka sa kasalanan, Lord, tulungan mo ko. Alisin mo ko, di ba anak mo ko, na hindi ako magkasala. I-confess natin ang lahat ng ating mga nagagawang kasalanan. Kasi lahat po tayo sa mundo na ito ay makasalanan. Pero kung tayo lalapit sa Diyos at hingi ng tawad, tayo'y patatawarin ng ating Panginoon. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Sabi ka ng Panginoon sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Kahit hindi ka ibig-ibig, minahal ng Diyos, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ano man nagawa natin kasalanan, ano man karumihan natin sa Panginoon, hinugasan tayo ng banal na dugo ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo dahil sa kamatayan ni Jesus Christ. Binigyan tayo ng second chance para magkaroon ng life. Second life. Amen po ba? Kaya pinapalahanan tayo ng Panginoon na tayo magbalik loob sa Diyos. Tumalikod sa kasalanan. Kasi minamahal tayo ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, kung anong ginagawa ng tao sa lupa, siya rin gagawin sa impyerno. Kung wala kang relasyon sa Diyos, impyerno ang kalalagyan. Pero kapag nasa Panginoon ka, ipinapakilala mo si Jesus Christ, nagkakaroon ka ng relasyon sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Yung walang relasyon sa Diyos, gumagawa ng mga kasalanan, anong mundo na tinatahak nila, kung anong ginagawa ng mundo, siya rin gagawin ng yung mga ginagawa nila rito, yung panandalian ng mga gawa ng kasalanan. Pinapalahanan tayo ng Diyos. Tayo'y manumbalik, magsisi, tumalikod sa kasalanan, tanggapin si Jesus Christ. Amen po ba? Acceptin mo si Jesus Christ sa iyong life. Amen po ba? Kaya tayo laging pinapalahanan ng Panginoon, manumbalik, magkaroon ng relasyon sa Kanya, magkaroon ng pag-ibig sa Kanya. Kasi yung pag-ibig ng mundo na ito, pansamantala lang. Pero yung pag-ibig ng Panginoon, panghabang buhay, eternal life. Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon. Kaya wag natin baliwalain ang mensahe ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Kaya napakabuti na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos at manumbalik sa Kanyang presensya. Kaya nga huwag piliin gawin ang hindi kalooban ng Diyos. Masasaktan ka lang. Huwag mo piliin. Sabi niya, huwag mong piliin ang gawin ang hindi kaloob ng Diyos, masasaktan ka lang. Kung hindi kalooban ng Diyos, huwag mong pipiliin kung hindi kalooban ng Diyos yan sa'yo. Huwag mong pipiliin kasi masasaktan at masasaktan ka lang at mabibigo ka. Pero kay Lord, hindi ka kailanman mabibigo. Kasi ang Panginoon pag nagmahal, amazing. Amazing ang Panginoon pag nagmahal. Panghabang buhay, eternal life, forever kay God. Sa mundo na ito, walang forever. Masasaktan at masasaktan ka lang. Kapag hindi mo sinunod yung kalooban ng Diyos, darating ang time na tayo hihipuin ng Panginoon para manumbalik sa Kanya. Kasi darating ang time, hindi na mahayag ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi na mahayag ang salita ng Diyos. Kaya habang may panahon, habang natatagpuan pa natin ang salita ng Diyos, tayo manumbalik, tanggapin natin si Jesus Christ sa buhay natin. Amen po ba?
Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon manumbalik. Kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kinukumpleto ng Panginoon ang mga tinalaga niya sa aklat ng buhay. Amen po ba? Kaya napahalaga na meron tayong relationship kay God. Tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa ating Panginoon. Kasi ganun kanya kamahal. Hindi niya tinitignan kung anong karumihan mo, ano man nagawa mo kasalanan sa mata ng Panginoon. Pero mahal ka pa rin ng Diyos. Kasi ganun kanya kamahal. Ganon niya tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen po ba? Yun lang po, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Tayo po yumuko, tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha na langit at lupa. Kaya sa araw na ito, Father God, na ikaw ang maparangalan, ikaw ang may taas sa aming buhay, Panginoon. Lord, ang lahat ng bagay ay nababatid mo. Ang aming puso, ang aming kaisipan, Panginoon. Dahil ikaw nga, O Diyos, ng may likha ng lahat ng bagay dito sa mundo na ito, Panginoon. Kaya, Father God, patawarin mo po kami, Lord, sa nagagawa namin kasalanan. Hindi man ito sinasadya sa isip, salita, at sa gawa. In Jesus' name. Salamat, Lord God, sa revelation mo sa araw na ito. Salamat, Lord God, sa kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa cross ng Kalbaryo na kami naligtas, Panginoon. Ikaw po ang siyang kumilos sa bawat anak mo, Panginoon. At sa bawat nakakinig ng iyong salita na ito'y tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. Jesus name, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon. Patuloy mo, Lord, gabayan ng iyong mga anak. I-bless mo ang lahat na nakakinig ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah, God. Purihin ka, Panginoon. At sa nangyayari ngayon, Lord, sa aming bansa, sa Philippines, Father God, by the blood of Jesus, protektahan mo ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, in Jesus' name. Lalong-lalo na ang mga anak mo na may pananampalataya sa iyo, na may pag-ibig sa iyo, Panginoon, na may relasyon sa iyo, Panginoon. Sabi mo nga, Lord, hindi makakaligtas ang reliyon, kundi relasyon namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Father God, ikaw po ang ihipo sa mga anak mo na nakikinig